Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bukod nga pala sa pag-testing ng bisa ng agimat sa panahon ngayon ay isa sa mainit na pinag-uusapan ay kung alin ba talaga ang mas mahusay, ang medalyon ba o ang mutya. Sa mga baguhan sa larangan ng pag-aanting ay ito kasi yung number 1 na hinahanap. Siyempre kung ikaw nga naman ay magtatanga ng agimat ay mas gusto mo yung siguradong may bisa na. Marami ang nagsasabi na ang mga medalyon daw ay mas mabisa kumpara sa mutya. Dahil ang mga medalyon nga raw ay siksik, liglig at nag-uumapaw ang dasal na ikinakarga rito. Pero syempre hindi naman magpapatalo ang mga may hawak o nagtatanga ng mutya. Dahil ang kapangyarihan nito ay likas na. Dahil itong araw ay nakukuha sa kalikasan. Dagdagan mo pa ng mga dasal ay lalong mas malakas ang mutya. Kung ako ang tatanungin, ay parehas naman itong mabisa. Depende na lang ito sa nagtatangan. Pero mas mainam siguro kung sa mga batikang antingero tayo kukuha ng idea kung alin nga ba ang dapat tanganan, ang mutya ba o medalyon. So tara mga ka-horror at pakinggan natin ang paliwanag ng dalawa sa pinaka sikat na antingero ngayon sa Pilipinas na walang iba na kundi si Agimat ng Mangyan at si Commander Leon. So tara mga ka-horror at sabay-sabay tayong makinig sa paliwanag nila. Mga kamangyan, ano nga ba yung pagkakaiba ng medalyon sa mutya? Kasi pag narinig mo yung salitang medalyon o yung words ng medalyon, automatic yun po yung mga ukit ng tao na isinalin sa tanso. At yan pong medalyon na yan ay pinapaandar ng mga Latin orasyon. Pinaandar po sila. Samantalang ang mutya ay kusang gumagana. Pero mayroon pong mga mutya na talagang mayroon lihim na dasal o orasyon. At dun nga sa sinabi ko, madami nagsasabi na mayroon nga ba sa medalyon na hindi pwedeng magkakasama. Sa totoo lang, para sa akin, yung kapaliwanagan ko mga kamangyan dyan, sa totoo lang, hindi naman talaga dapat sama-sama yung medalyon. Halimbawa medalyon ng infinito tapos medalyong pampaswerte, hindi po pwede magkasama yan. Kailangan pati kung may hawak kayong medalyon na pandepensa, meron po kayong, lalo na kung ang hawak nyo ay maalin sa tatlo kung babanggitin, infinito, yang San Miguel Arcangel, 7 Arcangel, kailangan may pambalanse ho kayo doon. Yung pong tinatawag nating berhen, yung mga medalyong berhen. Kahit ano pong klase yan, basta may pambalanse kayo. At tulad po na sinabi ko, madami din nagtatanong sa akin kung pwede daw magkasama ang mutya at ang medalyon. Sa akin, para sa akin din po, sa akin lang, o kumbaga yung paniniwala ko lang, hindi po pwedeng magkasama sila. Hindi. Kasi po, mutya, kalikasan yan. Yung medalyon, ang kinakarga po dyan, mga lihim na orasyon. Minsan meron tayong medalyon na ang mga kinakarga natin dasal, pangontra sa mga elemento. Yun. Pero wala naman po nagbabawal na yung mutya nyo ay lagyan nyo ng orasyon. Wala po nagbabawal nun. Kasi mas maganda nga po yan, madali kasing kapitan ng orasyon niyang mga bato. Sa totoo lang. Kumpara po sa medalyon.
So yun nga mga ka-horror, at napakinggan natin ang kapaliwanagan ni Agimat ng Mangyan kung alin ba ang mas mainam na magkaroon o tanganan, ang medalyon ba o mutya. At ngayon naman ay pakinggan natin ang paliwanag ni Commander Leon patungkol sa issue na to. Ano ang mas mainam gamitin? Kung yung po bang tinatawag na mutya o medalyon? Ang tanging kasagutan po dyan, Lods, no? Depende. No, bakit depende? Kasi merong mga tao na napakasipag talaga magdasal at marami silang oras na para sa pagdarasal o pagdedebosyon. Ang tanging kasagutan po natin dyan ay mas mainam kung kayo'y masipag magdasal at magdebosyon at marami kayong oras para sa pagdarasal, mas mainam yung medalyon. Kasi ang medalyon ay umaasa sa lakas at bisa ng inyong pangangalaga o inyong pagdarasal. Kapag ang medalyon hindi mo dinasal, so ano naman ang pagkakaiba ng mga mutya sa medalyon? Kung ako tatanungin ninyo, mas madaling tumangan ng mutya. Real talk, sa mga tamad magdasal, sa mga ayaw magdasal, sa mga gusto na simpleng dasal lang, sa mga gusto na maikling dasal. Bakit? Ba't natin na ipasok ng salitang dasal? Sabi nung iba, mga vlogger dyan na mga nasa spiritual, sabi nila, Commander, hindi daw dinadasalan kapag mutya, kaya nga daw mutya Tumpak, tama. Pero sa bandang huli may mali pa rin. Bakit? Kasi unang-una, yung pinapauso nila, na sinasabi nila na kapag ka mutya, hindi na yan dinadasalan ng orasyon kasi hindi daw kikilalanin ng mutya ang mga orasyon. Ganun ba? So ganito ang tanging kasagutan dyan. May tama dun sa kanilang kasagutan, pero sa bandang huli, meron ding hindi tumugma. So, Andy Reyes, meron po bang orasyon ang mga mutya? Merong orasyon, pero hindi talaga orasyon na panalangin para sa mutya. Ito'y tinatawag lang na parang pinaka-booster lang nila. Booster o kaya pampalakas. Kung ika nga, pampalakas lang. Pero hindi talagang, hindi naman talagang tinatawag na pakain dun sa mga mutya. Hindi naman po ganun. Kumbaga parang ano lang siya, parang dagdag lakas lang siya para dun sa mga mutya, no? So ganito yon mga lods. May orasyon na ginagamit sa mga mutya at ang pwede nyong gamitin dyan, yung Quram. Number 1 dyan, Quram, pwede nyong gamitin yan. Yung 9 mystery, pwede nyong gamitin yan kung gusto nyo mas lumakas pa yung mutya ninyo. Ang tumama dun sa mga sinasabi ng ibang mga vlogger sa spiritual na ang mutya daw ay wala ng orasyon, tama naman mga lods. Kasi kaya nga po siya tinawag na mutya ay may sarili siyang bertud, no? May bertud na yan, ibig sabihin may kapangyarihan na yan. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi lahat ng klase ng mutya mga lods malalakas. Meron ding orasyon na makakatulong para lumakas ang inyong mutya, lalo na yung Quram. Matutulungan ng Quram para palakasin ang inyong mutya, lalo na kung iyan ay nangihina na, hindi nyo na ibibilag sa buwan, no? Sa araw, kasi ang biladan yan sa full moon o kaya naman sa tanghaling tapat, ibibilad mo. So gustong-gusto ng mga mutya yan, yung lagi nyo silang binibilad. Hindi yung nandun lang sa altar ninyo. Kapag yan ay binibilad nyo ng binibilad na iinitan, ina-absorb niya yung lakas ng enerhiya ng araw o lakas ng enerhiya ng buwan. So yun, nadagdag sa kanyang lakas din. After nun, birahin mo tuwing Martes at Biyernes ng Quram, kargahan mo. So yun, lalakas at lalakas yung mga mutya na hawak ninyo. So yun, sa katanungan ninyo, sana nasagot ko yung katanungan ninyo kung anong mas mainam tanganin. Hindi ko kayo sasabihin na magtangan kayo ng medalyon, magtangan kayo ng mutya, hindi po ganun. Sa mga kapaliwanagan ko sa inyo, kayo ang mamimili kung ano ang inyong itatangan, kung medalyon ba o mutya. So gaya nga ng pagpapaliwanag ko, medyo may kahirapan magtangan ng medalyon kasi nga kailangan ng dasal, kailangan ng inyong oras. So ayun mga ka-horror, napakinggan naman natin yung paliwanag ni Agimat ng Mangyan at saka ni Commander Leon kung alin ba ang mas mainam na alagaan o tanganan, yung bang mutya o medalyon.
So depende ito kung ano ang gusto mo, or depende sa tao. Kung ikaw nga araw ay paladasal at marami kang oras, ay okay na okay sa iyo yung medalyon. At kung ikaw naman ay kung gusto mo ay yung instant na may visa agad at kailangan mo lang ng konting oras sa pag-aalaga, ay mutya ang kailangan mo. Kung ang tanong nyo naman mga ka-horror ay alin ba sa dalawa ang mas mabilis magkaroon o mahanap, mang medalyon ba o ang mutya, ay mas mabilis ang medalyon kasi ito ay mabibili mo, sabi nga ni Commander Leon sa Quiapo at sa mga iba pang nagpapanday. Pero ang mutya naman ay medyo may kahirapan kung ito ay hindi mo bibilhin. Kung halimbawa na ito ay maghahanap ka, kailangan mo kasing hanapin to sa mga lugar na mayayaman sa kalikasan tulad ng mga kuweba, ilog. Pero ang mutya naman ay meron na ring nabibili. Yung ibang mga antingero ay nagbebenta ng mga mutya na nahanap nila. Pagdating naman sa pag-aalay ng dasal o debosyon o orasyon sa medalyon o mutya ay mas madali ang sa mutya. Dahil ang mga orasyon sa mutya ay halos pare-parehas lang kumpara sa medalyon. Sa medalyon kasi kung halimbawa na ang tangan mo ay Infinito de Diyos, ay dapat na orasyon na pang Infinito de Diyos lang ang gagamitin mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung San Miguel Arcangel na orasyon para sa Infinito de Diyos. So may specific siya. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin kasi hindi gagana yung bisa niya o hindi gagana yung orasyon. Hindi tulad nung sa mutya, halos common lang yung dasal na ginagamit para palakasin, para kasing booster lang yung mangyayari sa mutya para lalo itong lumakas. So yun mga ka-horror, sana ay nakatulong sa inyo yung shinare ko na video patungkol sa medalyon at mutya, lalong lalo na kung kayo ay baguhan pa lang at nagnanais kayo na magtangan at nalilito kayo kung alin ba talaga ang mas gusto nyo, medalyon ba o mutya. Basta lagi nyong tatandaan mga ka-horror na kahit alin sa dalawa ang tanganan nyo, ay sarili nyo ang mismong gagawa ng paraan para ang agimat o anting-anting na hawak nyo ay lalong lumakas o magkaroon ng mas malakas na bisa. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.